Today, we will visit the only seafood place in Cabuyao, Laguna. Yun yung Cajun sauce nyo. Yes po. Ibig sabihin, sa Laguna, ito lang, dito lang matitikman yan, yung Cajun sauce na yan. Yes po, original recipe po. Let's go! Oh, tinga, ano yan? Seafood. Bakit? Swimming seafood? Yan po, seafood! Let's go, join us! So, before we start cooking po, let's get to know first the owner of the seafood shack. Ako po si Veronica Tuano, owner of the Seafood Shack. I started the business in 2021, February pa, in the midst of COVID-19 pandemic. Originally, we were from Middle East, Dubai. So, nung pandemic po, I had to go back to Philippines to start again because most of our businesses closed during the pandemic. So, OFW pala kayo? Yes, for 21 years. Wow! 21 years. So, nung going back here nung time ng pandemic, it was parang very difficult decision kasi a lot of uncertainties. Hindi ko na sure kung ano yung uuwian ko sa Philippines. I'm not familiar na sa market, yung ganyan. Question, why seafood? Yun lang nakita kong mag-fit dito sa restaurant. Actually, sa Dubai pa lang, I already have the logo of Unli Seafood, Unli Wings and Milk Tea. Oh. Everything was prepared during pandemic, during the lockdown. I already have the menu, I already have the logo. Before you go home. I have everything ready. Ready na. Pero when I came here, ayun po, I saw na sobrang dami na ng, Market. congested na siya ng Unli Wings and Milk Tea. Yes. And then, I checked the interior of the restaurant. We used to have this as bulalo. So, inisip ko, hindi siya mag-fit for milk tea and wings. Oo, parang So, napaka-formal. I'll have to spend so much para sa interior. Yes. And that time talaga naman, wala po talagang puhunan. So, naisip ko, I'll try yung seafood. At least I don't have to change the interior. Mas fit naman siya sa seafood. Tapos, yun po. It's like, parang bahala na kung papatok siya. Okay. Kung hindi, date ulit. Ganun po. And do you take pride na ikaw lang yung the only seafood restaurant in Cabuyao? Yes po. Opo. Ako lang po right now, ang dito. And alam ko marami naman may Cajun na po talaga ni recipe. But of course, this is my original own version of Cajun. Which is, yun po yun talaga nagustuhan ng kids ko. So that's what made Seafood Shack unique from Yes, the other rest. talagang may personal touch siya. Talagang yung lasa niya is naka-adjust sa market na alam kong at the same time, approved by my kids po. Okay, so all this talk about food, about your products is making me hungry and salivate already. Yep. So I can't wait to taste those food. So what are we waiting for? Let's start cooking. Let's start cooking. Chef, ano po itong signature dish na ginagawa mo ngayon? Ito po yung mixed seafood Cajun po namin. Mixed seafood Cajun. Ang Seafood overload siya. Overload. Yes po. Wow. Yan pa lang yun, medyo masarap Ito na. na po yung Cajun sauce po namin. Yun yung Cajun sauce nyo. Yes po. Ibig sabihin, sa Laguna, ito lang, dito lang matitikman yan, yung Cajun sauce na yan. Yes po. Original recipe po. Original. Ibig sabihin, family secret yan. Yes po. So, ibig sabihin, Jay, hindi natin pwedeng tikman. Pwede mo tikman, hindi mo pwede alamin. Hindi pwede. So since yung Cajun po ay signature dish namin, Mhm. until now, ako lang po talaga yung gumagawa. From scratch. So Cajun powder, yung liquid mixture, Okay. hanggang yung pa. So, nagtatago ka sa sulok pag ginagawa mo yan. Opo, hindi ko po siya kita ginagawa. Pero, ibig sabihin kasi, bawat kasi restaurant, ganun, di ba? Yeah, aside from keeping the yung secret recipe po, Mm. I want to make sure po na we will keep the same taste over the years. Standard, Yes kumbaga. po, kasi let's face it po, kahit may standard po tayo, depende pa rin po sa talagang tumitikim po. Exactly. Tsaka, di ba, Jay, when it comes to restaurant, ang pinaka-importante, consistency. Yes. Dapat, yung lasa mo nung unang beses kang kumain dito, pag naging lolo ka na, ganun pa rin ang lasa. Tsaka, ano mo, chef, may napansin ako dito. Ano yan? Ano yan? Ang linis.
O, di ba? Napakalinis ng kitchen niya. Napaka-sanitize lahat, well-organized lahat, which is one of the big factor din ng importante sa kitchen, yung safety tsaka yung cleanliness. So, Chef, anong susunod dito, Chef? Ano nang ginagawa natin dyan? So, luto na tong shrimp tsaka squid. Okay. Sunod naman po natin yung corn tsaka squid ball po. Corn. Sweet corn ba yan, Chef? Sweet corn po. Overload talaga, no? So, ano meron dito, Chef? Meron siyang tahong, ano pa? May squid ball po. Squid ball. May squid ball na, may squid pa. Saan ka dyan? Di ba? Ito naman, same sauce din yan. Cajun sauce din. Yes po. Pero ito, this time, iba naman ang lulutuin natin dyan. Ito i-coat na lang. Ito ba, kasama ba to sa seafood overload? O Yes iba po. to? Ang difference, kasama. Opo, ang difference po namin sa ibang mga nagsuserve ng mixed seafood po, Mm. yung sa amin po, talagang linuluto po siya sa sauce. Ah. Kasi po, Hindi lang iniibabaw. the usual seafood boil po is boiled po talaga, then Mm. i-coat lang po siya ng Oo. sauce. Ito Ayun. talaga, niluluto nyo. Opo. Para yung yung lasa niya talagang manuot sa kaloob-looban, di ba? Para hindi lang yung labas ang matitikman mo, pati pag kinain mo. Kasi ganun karamihan Kaya iba po yung lasa po kasi nung naluto po talaga siya. Iba talaga, oo. So, Chef Ken, ilang taon ka na ba nagluluto? Almost 4 years na rin po dito. 4 years. So, almost ang opening, nandito ka na, Bro, hindi lang yun. Ano pa? Si Chef Ken is one of the, bukod sabihin prodigy Prodigy, ni Ma'am Veronica. Ah, Siya is scholar. He started here as an OJT. Ngayon, siya na yung isa sa mga magluluto. Wow. So, hindi lang Hindi to lang yung restaurant sa mga to. business to. oo. May advocacy din sila to help yung mga aspiring chefs, mga students. Yeah, mostly po, siya po nag-start po as OJT. Yun. OJT talaga. From OJT to ngayon. Ay, ano na po talaga? Success story yun, ha, bro. Success From story. OJT. Oo. Ibig sabihin, nagustuhan siya ni Ma'am Veronica. Siguro yung work ethic niya, Mm. yung Tsaka passion niya, di ba? Masipag po. Marami Mas- po akong working students dito. Pero siya yung pinakamasipag. Lahat po Lahat sila naman. masipag. Lahat sila Ah, masipag. at saka talaga pong sila, so far sila po talaga yung mga dedicated po. Yun ang importante kasi sa kahit anong craft ng buhay mo, kung ikaw man ay isang artist o singer o cook, kailangan nandun yung passion mo eh. Alam mo yung isang passion, hindi mo matuturo yan kahit saan. Opo. Pero Kailangan niya mag-alis. may rule po ako sa kanila, bawal pong pabayaan yung pag-aaral. Ayun. Tama po yun. Always study first, di ba? Study first kasi yan ang always Tsaka ang backup alam natin. ko, Ma'am Veronica, na kanina kasi nag-interview ko, no? Yung kayo daw, parang yung make way doon sa, kung yan, may schedule sila sa school, nag-a-adjust kayo adjust para po. mabigyan ng priorities yung studies nila. At the same time, nakakapag-work din sila. Opo, di ba? Tama nag-adjust no? po. Opo, kasi ayoko Yung po maganda nang sasabihin nila na bumagsak sila dahil Kasi sa it's work. work. Tama. Kasi lagi ko sila nare-remind, kaya kayo nag-work para makapag-aral. Exactly. Baliktad yan ha, sa skills kasi hindi eh. Pag working student ka, ikaw mag-a-adjust sa kumpanya. Kaya maganda talaga yung ginagawa ni Ate Veronica sa sa mga OOJT. Kaya siguro marami nagpupunta dito kasi nag-spread yan eh. Sinasabi ng mga tao, siguro punta kayo mag-OJT kasi mabait yung owner doon. Di ba? Yan na, luluto na. Ang bilis lang, no? So, ito ba yung favorite dish nyo? Sino yung unang tao na pinag-servan nyo itong dish na to when you open this restaurant? Dali sa bahay ko po siya linuluto before. Oh, ha? Nasa abroad pa po. Yung family ko po. Lagi yung mga family, kids no? ko po. Oo. Opo. So, sila yung number one fan mo? Yes po. Favorite po nila yan. Favorite talaga nila. Itong itong menu na to, ha? Ito talaga Yes yung gusto po. nila. Opo. Until now, I always make sure na natitikman nila and tinatanong ko kung kumusta anak. Oo. Sila rin yung yung quality control. Actually kasi po napakataas pa ng standard nila. Talaga? Actually, mas maganda yun eh. So sila po ang pinakamahirap i-please pagdating sa food. So halos lahat po ng halos mga inintroduce po na food, sila po yung nag-approve niyan. Sila lagi yung Kahit yung chicken wings po namin. Ay, talaga. Ano pong storya nitong dish na to? Kasi alam ko kada dish may storya yan eh, no? So, anong storya nito? Bakit ito yung naging signature dish mo? Kung bakit ito yung
sabi nga natin, ito yung go-to food dito sa... Ito yung hinahanap sa restaurant, oo. Bali, ano po, inspired po siya talaga sa isang restaurant na lagi po namin kinakainan. So with my kids po, malilito po yung mga bata nun eh. So parang boodle fight po. Tapos pag kumakain kami, yung talagang no room for dessert na po. Ibig sabihin, sobrang nabubusog po busog, kami. Actually, kaya sa restaurant po namin, isa lang ang dessert namin for 5 years. Ano? Torinitas with dulce de leche po. Hindi Ah, hindi na po kami nagdagdag kasi sa sobrang busog mo. bihira pag po kumain ka talaga dito. yung umaabot sa dessert part kasi sobrang busog po. Pero there's always a saying, kahit sa busog ka, there's always room for dessert. So kahit isa lang Ayan po, dapat meron kang dessert. matitikman niyo po yun. Yan. Sarap So din. ito na po yun, chef. Chef E. Kanina nakita mo si Chef Ken, di ba? Na-pressure ako. Pressure ka ba? Relax ka lang. Andito si Ate Beron para i-relax tayo eh. So Ate Beron, with your indulgence and respect, mapakita naman ng Chef E sa'yo ang isa sa mga signature dish niya when it comes to Cajun. So, without further ado, let's go, Chef E. Alright. What's the first thing? Gagawa tayo ngayon ng shrimp and sausage Creole with okra. It's a southern Louisiana dish also na mostly comfort food tawag nila dito. It's one of my favorite dishes na pagka gusto ko magluto ng something na kakaiba, ito yung ginagawa ko din sa family ko. Una natin gagawin dito, init natin tong ating pot. Tapos lalagyan natin siya nitong andouille sausage. Andouille At sausage. itong andouille sausage, ito yung isa sa mga main ingredients ng any Creole or gumbo. Nung bang nagsisimula ka, Ate Beron, meron ka bang natutunan na mga sikreto na pwede mo i-share sa ano natin? Madami po. Actually, nag-start po kasi ako ng restaurant. Wala naman po talaga akong experience Oo. sa pagmamanage ng restaurant. Except, may mga recipes po ko. So, nung nag-start po, puro personal, ano po namin sa bahay, ang mga nasa menu po namin. Okay. Opo. So, ayan na, andouille sausage, nagmamantika na siya. So, what's the next one? Yeah, hinayaan mo tayo, Red Dirt. Ngayon, alam niyo ba kung, di ba, Cajun, tapos Oh, yun nga Creole. pala, yes. Alam niyo bang similarities niya at saka pagkakaiba niya? Hindi nga eh. Okay. Ang Cajun kasi, it derives yun from, kasi yung mga settlers coming from France, nag-migrate siya ng Louisiana. Yung mga immigrants. Ng Louisiana. Ngayon, sa kanila, mostly mga farmers to. Yes. So, ang style ng cooking nila, rustic. Kung anong available, Yun lang. yun yan. Oo. Ngayon, ang Creole naman, yung Creole came from the city or mostly New Orleans. Okay. So, in New Orleans, that time, it's a combination na of different cultures and Diverse. diverse at saka Diverse mga, culture, oo. mga bansa, no? Oo. French, Spanish, Spanish. Caribbean, Mediterranean. and Southern African. yes. And okay. So, yung culture niya naglik-lik na. Kaya itong Creole, It's a mixture. yes, and at the same time, mas layered to. Mas layered yung mas kanyang organized. mas layered yung kanyang flavors. Oo. Okay? Kasi dito talagang like French, you studied Yes. in liquor. Kasi usually ang rustic, it means para kang mga mamumundok. Kung ano na makukuha mo sa tabi-tabi, yun ang iluluto mo. Yes. Pero yung Creole kasi ito, meron talaga silang setup na ito yung menu ko, kailangan nandito lang. Yes. Just for information also, FYI, New Orleans is in the state of Louisiana, which is the Yes. southern part na maraming dyan, crawfish, maraming seafood dyan, Yes. may gators, kaya karamihan talaga dyan, yung mga southern cooking talaga malalasa yan. Kaya yung Cajun, one of the main ingredients ng Cajun is Yes. crawfish. Yes, exactly. O, yan na. O, so, So ito na, ito May yung pagkatikim mantika niya. Oh. Yan, yung natin. Okay lang, huwag yung anihin nyo. Kasi flavor yan eh. Oo. So, gagawin natin ngayon, When it comes to cooking, color is ito flavor. yung isa sa similarity ng cooking ng Cajun and Creole. Kung sa basketball, merong big three. Oo. Okay? Ito, Dito, meron tayong big three. Ano itong big three na to? Yan. Ito yung
onions, celery, and bell pepper. Technically, it's mirepoix. Yes. Kaya Yes, sa French kasi, it's carrots. yes. Pero in Louisiana or Southern cooking, they use bell pepper. Exactly. So, ayan. Kasi Lagyan natin yan, ang tinatawag nila yan, yan ang staple ng Louisiana. Yes. Walang pagluluto sa Louisiana o Na wala Cajun yan. na walang yung tatlo na yan. Kaya Pag wala to, tinatawag hindi yan, authentic the yan. big three. The big three. They always start cooking with this, Oo. with this three. So sweat mo yan, sa sweat para magano, lumabas yung lasa. Pag nire-render, ibig sabihin pinapalabas natin yung lasa ng pagkain. Kasi usually magdagda-dry yan, pero pag nirender mo yan, nagkaroon ng heat, lumalabas yung mantika niya. Mamaya, chef, swap tayo ha. Oo naman. Akin lang to. Kasi lang yan. Hindi pa nga ano to, di ba? Inaangkin na, no? Ganun kasarap. Bri mo, ito pa lang, oh, sausage pa lang, eh, oh. Sobrang Isang- sarap na, eh. Ito, isang chef half, di ba? Yeah, chef ha. Yeah. Pagka mag-render kayo ng food, no? Or ng vegetable, nagsusupikan, lagyan nyo ng konting salt Bakit chef? Para para alam nila. lumabas yung water content. Exactly. And also, it also enhances the flavor. Yeah. Pero Sabi dito nga- sa dish na to, ingat lang sa salt kasi mainit. Yes. Maalat. Malasa Maalat yun. na yung andui. Lalagyan natin ng The magic garlic. Oo, the magic garlic. Siyempre, paborito ka yan eh. Magic garlic. Lagyan natin ng tomato paste. Tomato paste. Alright. Yan. Yan. Tomato paste is for what, ha, chef? For acidity, tsaka pag later, mas magiging ano siya. Mas magiging, magiging thicker yung sauce mo. Tsaka yung color yan. Lagi kasi it's all about color eh. Yes. Tomato paste parang coloring ano yan eh. Yung pukang coloring mo, pag nilagay mo talagang magkakaroon ng kulay yung pagkain. At hindi lang yan, meron siyang acidity. Yes. Ito na yung Creole Spices. spices. Yan. So, kung gusto nyo, DM nyo lang kami. Makikita na, turo namin sa ano tong Cajun spice. So, we'll start muna with around 2 teaspoon ng Creole dressing. Chef, naamoy ko lang, oh. Meron bang paprika dyan? Meron. Meron, Mm. syempre. Paprika Mm. kasi is a very popular. Parang Sino makakahula ng dressing nito? Siya ng titikim. Bibigyan namin ng taste buds na cup. Uy, yun oh, hulaan nyo na. Ito, lalagyan natin siya ng shrimp stocks. Yung shrimp stocks, ito yung mula doon sa pinagbalatan nyo ng hipon. Okay, huwag nyo tapon yun, fry nyo ng konti, pagkatapos gagawa tayo ng stock kasi mas malasa yun. Tsaka sa kitchen kasi, walang sinasayang talaga. Especially pag may restaurant ka, di ba? Walang tinapon eh. may mga na-inventong bagong menu kasi Yes. sayang yung mga trimmings. Exactly. O, yung mga balat-balat na yan, andyan ang lasa, lalo na ng hipon. Yan. As, Pag may tatapon yan, iba nga, dinuduro pa yan, ginagrinder yan. Yung blender, para pag nadurog, isasalain nyo lang. Napaka rich ng flavor niya. sayang din po kasi talaga. Oo, sayang talaga. Yung sa mga hindi kumakain ng okra, pag natikman nyo to, Yun, kakain kayo. Marami na ako napakain ng okra. Talaga ba? Ano ba ginagawa ng okra sa luto mo, chef? Added flavor. Added Tapos flavor. may veggies ka. At the same time, yung ano siya, texture niya. Yes, Kasi nagpapalapot, ka, di so ba? nagpapalapot din yan. Okay, now, tikman natin. So yung mga nagluluto dyan, tandaan nyo, tikman nyo yung niluluto nyo. Huwag kayong basta-basta lang magsaserve na hindi nyo tinitikman. Kasi doon ba yan, chef? Kasama kami dyan? Oh, sige, gusto mo? Dapat kasama kami dyan. Okay, ito na ako ha. Tingnan ko na yung sa akin. Ang laki. Hindi, bibigyan ko kayo para may pan-tasting kayo. Siyempre, ayan. Sa inyo yan. Para matikman nyo. Ako, okay na ako dito. Okay, now, ibabalik natin itong andouille. Itong andouille sausage. Cajun na Cajun! Para mas mag-ano pa yung flavor niya. Ayan. Yan. So, sisir natin ngayon itong mga shrimp. chef, what is searing para naman sa mga manonood natin? Yung sear, parang ilalagay mo na siya dyan. At lalagay mo siya ng char. Yan. So, painit lang siya. Walang mantika. Yes. Okay, kasi pag may mantika siya, di mo makukuha yung char na gusto mo. Yes. So, sisir mo lang siya para yung flavor din niya. So, it's yung juices coating niya. the flavor. Yes. Yes, coating the flavor. Pero this one is unseasoned. Oo. Reason why is unseasoned kasi nga, Doon natin kukunin. yes. Tsaka yung natural flavor sabaw. niya. Yes. Tsaka pag season mo kasi to, hindi ka makakakuha ng gusto mo siya. So, again, sa Isa-isa cooking, color means flavor. Pag may color, may flavor yan. Di ba? Ah. Kaya yan, nasisinisier na, piniflip na ni Hindi, Chef E. sear lang talaga to. Oo. Mabilis lang. Mabilisan lang talaga kasi mabilis maluto ang shrimp Yes. eh. At the same time, kasi Oo, bako, di ba? pag matagal to,
Titigas na ma-overcook yan. kasi babalik pa natin to dun sa ating ano. Oo, para magiging bola na Sapa. yan. Oo. Di ba? Parang bola sa sa chewy. Yes. Ilan ba sa akin dyan, Chef E? Apat yata sa akin yan. Meron pa dito. Meron ba? Meron pa. Another hack, hindi tayo pwedeng magsiksikan sa pan. Alam mo kung bakit? Kasi pag sisik natin yung mga yung mga ulam, hindi siya maluluto ng pantay-pantay. Kaka-water din. Yes, magwa-water siya. So instead of searing, magiging sinigang. Yes. Diba? Ayaw natin yon. Ayaw natin yung sinigang. Gusto natin searing. Narinig niyo naman, di ba? Oh. Bawat lagay, oh. Yun yung hinihintay Yun yung natin. hinahanap natin, di ba? Music to, sa ears ng mga chef pag nakakarinig. Ibig sabihin tama Yun. yung ano mo. Ibig sabihin, may tama yung ginagawa mo. Di ba? Tama yung ginagawa. Slurry. Slurry. Again, what's slurry? Slurry is a combination of starch and cornstarch tsaka water. Water. Para lang maglapot Yun. kung gusto mong lapot. Yung Ito, iba kasi gusto masabaw, yes. pero mas maganda rin Iba sa yung mas malapot parang kasi. sarsa yung dating. Para nagiging sasa. Sa mga gravy, yan ang pinaka main dish ng mga gravy is slurry or roux. Marami na bang mga Cajun restaurant sa paligid natin o kayo pa lang? Actually, ngayon po halos naging trend na po sa mga seafood restaurant na may Cajun. Pero dito sa area nyo, kayo lang. Sa Kabuyaw po, kami lang ang seafood restaurant. Talaga. Oh. Talaga namang ito yung babalikan nila pag natikman nila, no? Opo, opo. Pero ito, medyo masarap din to. Oh, pati ko lang umaamoy. Paamoy mo rin sa amin. Kasi, lagyan natin siya ng butter. Yan. Everything tastes better with Bato. butter, di ba? Tsaka ang butter, just another kitchen hack. It gives gloss sa mga pagkain nyo. Nagpapakintab yan para pagtingin, uy, ang sarap na. So, ayun po. Another kitchen hack. Anong masabi mo, Chef D? Grabe, wala pang, ang bilis lutuin. Nakita niyo, Ate Bron? Oo nga po. Napakabilis. Parang mahirap pero hindi. No. Ate Bron, sa palagay mo, pwede ba itong idagdag sa menu? Yes, opo. Hoy, it will be an honor. Yeah, special, di ba? It will be an honor for me na ilagay niyo po ito sa menu niyo. Grabe, Ano oh. po isa sa mga ganyang taste ang Hindi, serve namin. kasi sa mga restaurant ganyan lagi kayo merong special every month Opo. para at least meron silang ibang Patingin, grabe oh. Manangin na tayo. So now, eto na. Ikaw, uy, nauna mo ko dun ah. Ready na Eh, ako. kayo. Ready na ako. Ready ka na. O sige. Okay. So, galit-galit muna tayo. Let's begin. Let's dig in sa mga niluto nyo, syempre. Syempre. Yan, kailangan natin matikman. So, Hindi ko sikip na na alam plastic, kung- sobrang laki ng kamay ko, hindi kumakasya. Di ba? Pero sige, pagkakasyain natin yan. Kaya pa kayo ng soup. Oh, soup, please, yan. Mas maganda kasi pag kumakain, lagi nauuna ang soup. Bakit kamo? Para hindi mabigla yung tiyan natin. Di ba? Kailangan lagi tayo may soup. Tignan natin tong seafood overload. Yan. Kasi yan ang binabalikan dito. Excuse me? Sige. Excuse me? Ito ah. Alam mo, ito yung comment ko, no? Yung Cajun spice niyan, yung aroma pa lang nito, kakaiba na eh. Nanunuot. Yung aroma niya, Mm. malasa mo yung garlic niya, yung spices niya, yung buttery taste niya. Alam mo yung pag kinain mo siya, yung nagmix siya, alam mo parang hindi to ordinaryo. Because Kakaiba. Hindi lang yun. Ano to, when eating this, you're not just eating the food. It's an experience eating this one. Kaya kailangan, tanda ko tong araw na to. Oo, bro. Kasi, umila ako itong may experience eh. Kasama ko yung paborito kong chef. Chef, sarsa pa lang. Ulam na. Ano nga ulit pangalan ko? Ano nga lang pangalan ko ulit? Sino ka? Nakalimutan ko. Nasaan ba tayo? Pangalan ko. Sarsa Sarap. pa lang. Sarap. Nagkakamay na ako. Oo nga, Sorry. ako rin. Kayo ba, meron ba kayong bonding time with the family at yun? Usually, kain sa labas talaga. Kain sa bahay, and then kain sa labas, like, siyempre, para sa akin. Kasi kakain na lang ako. Tama, kasi para ma-relax ka naman, di ba? Pag sa bahay, Ikaw magluluto. bago ako makakain, tapos na sila kumain. Oo, kasi iba kasi yung nakaupo kayo ng pamilya, sabay-sabay kayo, kwentuhan. Food po talaga kasi lahat po kami mahilig talaga po Exactly. sa ano. Pero nagkataon yung mga paborito nyo, lahat kayo paborito nyo seafood, ha? Opo, lalo na yung Cajun po talaga. Nagkataon na Parang bihira yung ganun eh. every weekend po,
as much as possible yun, parang linolook forward po namin yung Lagi may magandang ganyan. buhay. Same yung dito po, nakikita ko po like mga customers namin since 5 years na kami. Meron talagang nakita namin lumaki na yung bata. Isa sa mga vision namin is talagang to have a place na yung family is Family. they will create memories while enjoying yung food po. So nakakatuwa po, no? Oo. Imagine yung dumaan tayo sa pandemic, Oo. start natin to. Tapos, ngayon makita natin, very successful na talagang sometimes natin yung foundation na sinasabi nga natin sa pagtatayo ng business, pagluluto, Tama, oo. yung talagang determination at yung perseverance mo. Ano ba yung naging Inspiration ano mo? Inspiration, oo. Siyempre, yung family ko po talaga. Family talaga mga bata lagi, po, oo. opo. Tsaka, yun nga, coming from before pandemic, ang dami po naming negosyo na talagang okay po siya. So, parang alam natin na hindi tayo pababayaan. Tama. oo. So, nag-start ako ng ganito, parang kesira-sira, parang gano'n. Maging successful ba siya o hindi? Kailangan mo subukan eh. Kasi pag hindi ka Oo. sumubok eh, hindi Basta ano, ako sure na sure ko, masarap po yung food. Yun. Actually, Ano chef yan T. eh, chef Totoo T. yan eh. Di ba ganyan din yan eh, kahit saan naman. Sabi nga nila, pagka nadapa ka, bangon lang. Exactly. Diba? Bangon ulit. Ganun lang yan. Kasi wag kang give up. Basta gawin nyo lang yung best nyo. Sabi nga, quality-wise, sipagan nyo, wag kayong titigil. Tama. Keys yan eh, na pagtatagumpay yan eh. Now, sa food naman, wag kayong matakot. Kamali ka, you learn from your mistake. Doon mo mape-perfect yun. Kahit naman yung malalaking kumpanya dyan, hindi naman lahat nag-start yan na ang galing mo na eh. Po. Tsaka hindi naman sabihin laging masarap. May Hindi times naman talaga masarap. na may papalpak. Pero ang importante po, pinapakita natin sa customer po na we acknowledge kung ano yung may May mali. feedback sila. Opo, we always make sure na For hindi sila improvement. lalabas ng hindi nakukuha yung feedback po nila. Tama yun. And yung sincerity po namin na makita nila na we really want to serve the best po. Ito ay naging bunga ng, ng hindi mo pag-give up, na hindi ka natakot sumubok, at syempre, ang nangit-nangit na dyan, yung pagmamahal mo sa pamilya mo. Kasi lahat ito, ginagawa mo ito para sa pamilya mo. Diba? Just like we were Tsaka always ano doing. yun, I start po talaga, lahat bago ginagawa namin any business po, talagang nagpipray po. Ayun. Alam mo, Para sure na sure po, mag-successful or hindi, tama yun. I mean, sa lahat ng gagawin natin, lagi, siyempre, kailangan natin humingi ng gabay, panalangin nyo. Kasi nga, sometimes may mga bagay tayo na hindi natin alam. Pag nananalangin tayo, na ibibigay sa atin yan. Di ba? Kagaya nito. Tsaka alam mo just like yung sinasabi nila, in every negative thing sa buhay natin, may positive na nangyayari. Ano nangyari, Chef, sa kanya? OFW siya, Yeah. Yung umalis siya sa Dubai, Oh, umalis sa diba? trabaho sa Nagka-pandemic. Dubai, pandemic, Oh, no choice. pagdating mo dito, Oh, inspiring dun sa kanyang story. storya. Oo. Is yung talagang, no matter what happened, yung determination niya talaga to Hindi siya push tumigil. through, resiliency niya, Yes. yun. And yung passion niya, of course. Exactly. Yeah. And of course, everything na ginagawa niya is for the family niya. Kayo po ba may tungkulin kayo, Ate Meron? opo, Diaconessa po. Diaconessa. Yung mga So- anak ko po, mga awit, asawa ko po, PD. So pagkatapos ng tupad nyo, dito na kayo dumidiretso. Mhm. Oo. So, may mga kapatid din Na kumakain dito. Opo, marami po. Nice. Oo. So, May tama mga yun. events din po, pag minsan may kasal po, sa taas po yung function. Mataas. Oo. Oo. Ano ba sasabihin ko sa iyo? Wala na akong masasabi kasi nga sobrang sarap ng mga pagkain. Again, hindi ko po makakalimutan ng araw na to. Kahit nakalimutan ko yung pangalan ko, so sobrang sarap. Kaya, Chef E, ano pa masasabi mo? Dessert. Dessert! Dessert. Meron dessert. Meron eh. May Meron naamoy tayong ako eh. dessert. Aming Ang last na pang-amoy mo. Naamoy mo yun? Yeah. Behind that, ito na po yung pinaka-hihintay natin ang dessert. And again, we just wanna let you know na marami pong salamat from the Thank bottom you. of our hearts. Thank you for having Thank us you for today. having us. It was a great experience. It was a great pleasure cooking for you. We're Yes. honored for you guesting us and giving us this opportunity, no? So, isa lang masasabi ko, ang Seafood Shack ay Certified Taste Buds! So, until next time mga ka-Taste Buds, samahan niyo ulit kami dito sa Taste Buds kung saan ang bawat pagkain ay may sariling kwento. Until next episode, see us here at Taste Buds!
Ang sarap.